nagawa na po ba yon? Nagawa na po ba agad yon? Kunyari, yung cake, di ba? Pag minade mo ba ang cake, ano agad, cake agad, di po ba may proseso? Kaya siya made, may trabaho po talaga tayong gagawin. Ay, katulad ng guest natin, ano? Pero sabi nga nila, madali bang trabaho yon? Hindi, kasi example natin na lang, ano, yung, sabi nga ni Sister Sally, no, yung paggawa ng ginto, yung pala, nililiglig muna yan, ano, sinishake muna bago isalang sa apoy para makuha natin yung totoong ginto, di ba? So I'm sure no, marami pong makaka-relate sa atin, sa ating manonood ngayong hapon na ito. Amen po ba? Kaya bago maging maid, ay may pagdadaanan po talaga, may proseso po talaga, 'di ba? So ipapakilala natin yung couple guest natin ngayong hapon na ito, no? Pero bago yan, let's open our Bible to Habakkuk 3:17 to 19 sa Old Testament. Ayan, 3:17. Sabi po dito, bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng olibo'y mabalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan ng mga silungan, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatan. Ligtas kahit sa kabundukan. Amen po ba? Sa English po, sa 17, even though the fig trees have no fruit and no grapes grow on the vines, even though the olive crops fails and the fields produce no grain, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. The sovereign Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains. Wow! Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi nga dito, kahit na, di ba? Kahit na yung mga pagsubok ng daranasin natin sa buhay, yung mga pagdadaanan nating mga ligligan dyan, yung mga pagsubok sa buhay, sabi sa 18, mananalig ka pa rin ba? 'Di ba? Mananalig pa rin ako kay Yahweh. Sabi dito no ni Habakkuk, ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Amen po ba? Amen. Talagang napakabuti ng Panginoon. Naniniwala ako no, lalong liliwanag sa atin yung verse na to dahil sa pinagpala nating guest sa araw na ito. Amen po ba? Ipapakilala ko na po from Bulacan, si Pastor Ryan and Erlinda Ginto Lugto. Magandang hapon po sa inyo, Pastora. Hello, magandang hapon po. Kumusta na po kayo? Sa biyaya po ni Lord, mabuti po. Patuloy po na nakakaranas po ng kabutihan sa araw-araw ng ginagawa po ng Lord. Tapat at mabuti po ang Diyos. Kaya ito po malakas at patuloy na sa biyaya ng Panginoon ay patuloy na gumaganda at umaayos po ang buhay. Ayan, batiin niyo po muna ang inyong church at nasasakupan dyan sa Bulacan. I-greet niyo po muna ang inyong mga magulang, kapatid, anak. Ayan. Ayun, so good afternoon po, magandang araw po sa lahat ng mga taga-LFCI churches, Hello mga po. naka-online po ngayon, especially LFCI Pulilan, hello po sa inyo, mga friends and family po na nanonood po ngayon, magandang araw po sa inyong lahat.
Sa mga ano po, LFC family, maging kay Bishop Israel po at sa lahat po ng kapastoran po. Magandang araw po. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ayon, mabless po kayo sa story ng couple na ito, no, na Pastor Ryan at Erlinda Lugto. Ayan, so ayan, magtatanong na po ako sa inyo, Pastora. Ready na po ba kayo? Sige lang po. Sige po. Ready na po. Ayan, so ipakilala niyo po muna yung magulang niyo, ilang kayong magkakapatid, saan kayo nakatira, at ang anak niyo po. Yun po, ako po si Pastor Ryan Lugto po. Ang name po ng mother ko po ay si Rosalyn Canlas Lugto at yung name po ng father ko is si Reynaldo Lugto po. 5 po kami magkakapatid po. Then ako lang po yung nag-iisang lalaki and ako po yung pinaka firstborn na panganay po sa amin. Then yung mga following po, puro na po sila babae po. Yan. Okay, ikaw naman, Pastora. Ang father ko po ay si Bienvenido Quinto, and then ang mother ko po, wala na po siya, si Estadita Quinto. Tapos 5 kami magkakapatid din po, pang-apat po ako sa 5 magkakapatid. Oo. 3 babae Parehas. po yung sumundan ko po, tapos 1 lalaki po yung sumunod sa akin. Oo. Pero sa amin po ni Pastor Ryan, naghihintay pa rin po kami ng biyaya ni Lord na magkaanak. I see. Okay. Darating. Parating. Amen. At alam ko, hindi naman physical na anak lang kundi talagang physical na anak nyo sa Panginoon, napakadami. Amen po, amen po. Yeah, amen, amen. So, Pastora, ano bang naging trabaho ng inyong mga magulang po? Ako po muna. Sa akin po, si tatay ko po ay 20 years po na OFW sa Saudi Arabia. Chief mechanic po siya. Mekaniko po ng mga heavy truck po yung mga ginagamit Equipment, po. yan. Equipment, Loader. yeah, mga loader po, yun po. 20 years po siya, pabalik-balik po siya sa Saudi po. Mga 3 months lang po ang bakasyon sa Pilipinas, then babalik na naman po sa Saudi. Ganun po yung naging work po ni tatay. Tapos si nanay ko po, full housewife po siya. Minsan nagkakaroon ng tindahan, ganyan. Sa bait ni nanay ko, lagi may nangungutang. Kaya nasasara yung tindahan. Parang ganun. Pero katulad niyan, Pastora, na talagang naging buhay mo na wala kang tatay. Ano pong pakiramdam noon? Although marami kayong pera. Si nanay po yung wala na sa amin. 4 years ago, magpo 5 years ago pa lang po. Si tatay po na nag-abroad po. Opo, okay naman po. Kaya lang, pag dumarating po si tatay, kasi every 3 months 3 months lang po siya dumarating, tapos 2 years na naman aalis. So sa akin po, parang awkward po ako sa kanya na pag yung kinakausap niya kami, Absentee, no? Opo, hindi po ako ganun ka-close sa kanya. Pero syempre, pag may pasalubong, okay naman po. Ganun. Pero ang maganda po kay tatay kasi, yung pagdating po niya, i-check po niya kami, yung ngipin namin, yung balat namin, kung parang chinecheck niya yung health po namin, parang ganun. Yun po yung nasa isip ko po lagi kay tatay pag dumarating siya. Lahat kami magkakapatid, chinecheck po niya sa amin. Tapos pag merong kailangang ipasta, pag may kailangang ipagamot, pag may kailangang i-check up talaga ng doktor, dinadala po niya kami sa doktor po talaga. Ganun po mapagmahal si tatay. Kaya lang yung pakikipag-usap talaga. Kasi si tatay ko rin po, introvert po si tatay po. So hindi rin po siya ganun makipag-usap sa amin. Mas nakakausap ko po siya pag nasa abroad po siya. Kasi pag yung pagsulat, nasasabi ko po sa kanya lahat ng saloobin ko, lahat ng mga nangyayari. Kesa pag nandito po siya ng personal. Personal. Oo, ibang-iba, O, ikaw naman, Pastor. Sa magulang niyo po, kumusta naman?
Ako po, ako po makatatay po ako kasi po talaga pong nakabanding ko po kasi yung aking tatay. Kasi si tatay po is labing. Tsaka po siguro como firstborn po ako, nakita ko po sa kanya yung kung paano siya pagiging responsible din po sa buhay. Si tatay po ay nagtitinda po siya ng tinapay, kung ano-ano po yung pwede niyang itinda po, ititinda niya. And then, kapag ka po every morning yon may dala na siya ng bigas, may dala na siya ng ulam. Tapos po kapag ka po nung time po na yun na ang naalala ko po kay tatay ay lagi niya akong dinadaanan sa school po, binibigyan niya akong baon, yung school po Wow. namin po nasa ibabaw ng meron pong ibabaw ng dike, may dike po yung lugar namin eh. Tapos po yung school po is nasa ilalim ng dike. Mhm. Ang tatay ko po bubusina na siya noon habang titinda siya tinapay, hinto siya dun sa dike. And then makikita po ng maraming estudyante, yung tatay ko nasa dikit, binibigyan po ako ng baon. Even the teachers po sa amin po, doon sa elementary school po, is nakita po yung lahat ng mga tao po at nakita po nila yung tatay ko is kung gaano po siya ka-responsible Oo. na ama. Yeah. Yeah, yun ang pinakamasarap, pastor, ano? Opo. Dahil alam mo na kaya pupunta yung tatay mo kasi yung pagmamahal, nararamdaman mo yung pagmamahal, di ba? Yes po. Biruin mo, idaan na yung baon mo. I'm sure sikat ka sa school, ano? Dahil talagang may baon ka araw-araw. Opo, opo, napakapalad ko po na siya po yung aking naging ama na binigay sa akin ni Lord po. Wow, praise God. Pero how about naman dun sa disiplina po? Paano kayo dinidisiplina ng magulang nyo? Ikaw muna, Pastora. Ako po, si nanay ko po kasi lagi ko pong kasama. Si nanay po napaka-gentle po niya. Siguro kung mabibilang lang po sa kamay yung talagang nagalit siya sa akin. Kahit na pasaway ako. Siguro mga isa o dalawang beses lang po niya ako napalo. Lalo Mm. na pag pinapapasok niya po ako. Yun More po. in pangaral. More on pangaral po siya and more on example po siya na Mhm. makikita na lang namin sa kanya yung example ng pagiging isang mabuting tao. Si Ah, tatay po ganun din po, hindi po siya namalo talaga sa aming magkakapatid. hmm. Parang isa lang ang ibig sabihin nun, mabait ka. Yun Magulang. lang. Ganun. Yung magulang. Pero how about naman si Pastor? Tingnan natin si Pastor kung mabait siya. Ay, ikaw, Pastor, yung disiplina sa inyo. Disiplina po, ang father ko po, hindi siya mapamalo po ang father ko. Ipakikita po nung tatay ko pagdating sa pangaral. Sa pangaral, doon niya po ako binibigyan ng guidelines po sa buhay, yung pagiging masipag, tinuturo niya po yun sa pangangaral. Tapos po, yung issue po ng magkakapatid, yan po ang talagang issue ng magulang pagdating sa magkakapatid, yung may nag-aaway, hindi nagkakaintindihan po. Si tatay po, ang madalas niyang sasabihin sa akin, ikaw ang matanda, ikaw ang magpapasensya, kailangan hindi kayo nag-aaway, kailangan minamahal mo yung mga kapatid mo. Yun po yung Mm. iniwanan sa akin ni tatay na mga aral po ng buhay. When it comes Mhm. to my mother po, siguro po si mother ko, alam niyo po yung maagang nag-asawa, kung di po ako Aha. nagkakamali, si nanay ko is 14 years old lang po siya nung napangasawa siya ni tatay. So 15 years Mm. old po, ipinanganak niya ako. So to make long story short po, si nanay po parang hindi pa siya ganun ka-equip sa pagpa-family. So Yeah. si nanay Oo. po, siya po yung ano po it is not parang hindi po siya disiplina, kundi sorry po sa word pero parang abuso. Abuso in a way po kasi si nanay ay naalala ko po nung ako po ay tinuturuan niya magsulat kasi hindi po ako duman ng kinder. Tinuturuan niya Mm. ako magsulat, kaliwete po dapat ako. Pilit niya akong pinagsusulat ng kanan. Nung hindi ako matutong magsulat, inuntog niya ako doon sa pasimano ng bahay po namin, yung 2x2, yung mga pamakuan, yung bahay ng tabaw. Talagang inuntog niya po ako sa ganun, buti buhay pa ako hanggang ngayon eh. Ah,
nakita ko po yung mga kapatid ko, yung isang kapatid ko yung sumunod po sa akin. Minsan nagalit si nanay, binato niya ng gunting yung Aha. kapatid. Tumusok Ah, yung gunting dun sa gulugod niya. Doon tumusok yung gunting. Tapos po mm. may mga situation po na minsan pinapatakan kami ng kandila, minsan yung yung pagka yung kanin po, kahango ng kanin na ininungudgod kami ni nanay doon. Naku Tapos po. siya po yung mapanakit, naalala ko po, si nanay is yung walis tambu po na bagyo, yung Mhm. pinakapuno niya po yung kapakan, nababali po yun sa katawan naming magkakapatid. Naku po, Nababali. talaga. I'm sure, Pastor, maraming nakaka-relate ngayon sa mga nanonood sa atin, ano? So, itatanong ko lang dun sa lahat ng nanonood, kayo ba'y nakaranas? Paano ba kayo dinisiplina na inyong magulang? Katulad din ba sa paraan nung kay Pastora or kay Pastor? Yung kay Pastor, yung kay Pastor Ryan, dahil batang nag-asawa yung kanyang nanay, hindi pa equipped. Tama yun, ano? Hindi pa equipped, hindi pa ready, no? Na maging magulang. Kaya naman napakalupit. Kaya pakisulat po dyan, pakitext po dyan. Paano kayo dinisiplina ng magulang? Kaya naman, magsha-shoutout muna tayo kung sinong andyan. Magandang hapon, Dexter Mendoza. Ayan, ang sabi niya, Pastor, ouch! Ang sakit nga naman, ano? Ang sabi naman ni, Oo. hello, Sister Salve Ciruela, naku po, di po kayo nagrebelde. Ayan, ang dami na pong message, ano? Hello, hello kay Mary De Jesus. Ayan. Hello, Brother Rizal Santos. Ayan, sino pa dyan? Hello, Josephine Gonzalez. Ayan, pakisulat po. Ano yung mga naranasan nyo? Hello, hello. Nichelle Arcila, kaklase po si Pastor. Totoo po yun. Mapagbigay po talaga siya. Joke lang po. Alam mo, joke, Pastor! Ayan. Hello, Mary De Jesus. Ayan. Sino pa yan? Hello, Laika Maria Santiago. Sino po ito? Mga sa church nyo ba ito? Po, So, mga youth po. mga youth sa church po. Ayan. Hello, hello. At sino dito tawa ng tawa? Si Laika. Laika, sabi, ha, 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 ha. Naku, ano kaya yun? Laika, saan ka natawa? Sa panggugulpi ba? O doon sa kabaitan ng magulang ni Pastora? Ayan, sino pang andyan? Rane Arcilia, proud of our spiritual mom and dad. Ayan, praise God. Sino pa dyan? Sino pa dyan? Daryan. Ayan. Kay Rizal, ayan. Parang natigilan sa pagsagot si Pastora na mabait siya. Kaya ang isagot ay, lang. Ayan, may kaklase pa yata kayo dito, ano? Ah, ako din po, ganyan kay Pastor. Ala, totoo po yun, ano? Marami po talagang nakakaranas yung malupit na disiplina. Kasi ako din po, ang nanay ko maaga din nag-asawa, 15 lang, ano? Kaya tama ka, Pastor, malupit talaga. 'Di ba ang pamalo, alam niyo yung ano, yung sanyog, yung ang humahawak sa nyog, 'di ba ano yun, parang walis? Uy, wow, maano po yun, mapitik. Pag yun po nahawakan niya, yun ang ihahampas sa'yo. Imaginein mo, ilang ganun yun yung tatama sa'yo. Ano po? Talaga pong napakasakit. Opo. Pero Pastor Ryan, ano ba, during that time, syempre hindi ka natutuwa. Ano po ba yung nasa puso nyo that time? Galit ba Ah, kayo, galit ba kayo sa Diyos? Galit kayo sa magulang nyo? Galit kayo sa mga kapatid nyo? that point po hindi kay Lord eh. Kasi on that point po parang wala po kung ganong masyadong spiritual experience or encounter po. Ang nararamdaman ko po nung time na yon, emotional pain talaga. Na yung pag-iyak mo, pag umiyak ka na lang po kasi nasasaktan ka, hindi mo maunawaan kung bakit ganon. Na tinuturuan ka lang magsulat, iuuntog ka, gusto mo namang matuto. Yung, kumbaga,
pag sa salitang pagdidisiplina po, hindi mo siya maintindihan na ganun yung paraan. So sa akin po, pag nasaktan po ako physically, yung alam niyo po, isasabog yung dibdib niyo nung bata kayo pag umiyak Yeah, kayo, na totoo hindi mo alam yun. kung saan, Mm-mm. kung saan mo huhugutin yung emosyon mo, na hindi mo Yeah. naiintindihan. Pero yung sakit emotionally po, nandun yung parang napipigilan kang huminga physically. Pagkatapos po yung lalim ng hugot ng emotion, and then yung mentally torture din po nung time na yon. So nung time po talaga na yun, nung bata ako, yung mga ganong kasakitan, kasi may mga kasama rin po yung mga verbal words na Mm-mm. talagang sasabihin po natin na parang hindi ko kakayanin nung ganong stage nung bata ako, pero ayun po, kinaya naman po sa awa ng Diyos. Praise God. Sabi nga dito, yeah. more po Sabi nga siguro po dito, galit, no? ano, galit. Sabi dito, sabi ni Evelyn Bue, yes, tama po yun, mahigpit at malupit ang nanay namin noon. Kuya ko po noon, kumukulong kaldero na takip, sinaing po yun, tinaklop Uy! po sa kanya. Wow! Grabe, di ba, Pastor? Kaya, Pastor Ryan, hindi ka nag-iisa. Ang dami po talagang, alam mo, iba talaga yung kabataan ng araw eh. Talagang siguro makulit. Naniniwala ka ba na makulit ka, Pastor Ryan, noon? Kaya ka napapalo. Meron din po siguro nung mga panahon po na yun, nung mga kabataan po. Time po na yun. Pero sa akin po kasi nung time po kasi na yun, ang natatandaan ko lang po kasi, yung mga time na tuturuan ka mag-aral po, yung hindi ka lang makasunod na kanan ng ipansusulat mo kasi kalwete po pinapapractice ko. Hindi ko maintindihan kasi tinuturuan lang ako, bigla akong inuntog doon sa pasimano ng bahay namin. Tapos nga po, yun nga, yung bigla na lang may palo na gano'n. Yun po yung mga pinagdaanan po. Bilang bata po, hindi ko maintindihan ng time yung ba't gano'n. Ayan, pakitext nga po. Sino bang nakaranas dyan na left-handed pero pinipilit ng magulang o nung kapatid na maging right-handed? Bakit nga ba noon, ano? Merong talagang sa isip na kailangan right-handed ka. Meron ba mga kaabangers, nakaranas ba kayo ng ganon? Na kailangan maging handed kayo? So, pakitext po dyan, ano? Sabi dito ni Sister Zali Arizobal, yes po, ang mga kabataan noon sagana sa palo. Sagana sa palo. Ayan. Hello, Teresa Ringor. Ano po ito? Sa church nyo ba ito? Gandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, bumabati po sila. Ayan. So, Pastora, hindi ka masyadong nakaka-relate dahil hindi ka pala ginugulpe. Ano? Hindi po ako makapagsana all. Wag naman sana all. Rebuke. Kailangan natin siyang i-rebuke. Pero si Pastor? tatay ko po, mas mabait po si tatay kasi sa mga babae po. Siguro sa lalaki ko pong kapatid, yung bunso. Yun po yung nakaranas ng disiplina ni tatay po. Kasi si tatay nag-stay na po talaga dito sa Pilipinas. Nung lumalaki po yung bunso kong kapatid. So sa kanya ko po nakita yung pagdidisiplina dun sa bunso kong kapatid. As in sigaw lang naman po pero walang pamalo. Yung sigaw, tapos kahit sa maraming tao, sisigawan, bubulyawan, ganyan. Yung kapatid ko po, umuwi po na parang dinadagukan yung ulo niya, na parang ang feeling niya, parang napaka-bobo niya, napaka-engot niya. Parang ganun yung kapatid ko po na lalaki po. Siya po yung nakaranas ng po ni tatay. So pinapahiya, ano? Pinapahiya. Opo. Oo. Ayan, mga kaabangers, sino bang nakaranas dyan na pinapahiya sa mga kaklase, sa teacher, di po ba? Naku po, paki-message nga dyan. Hello, Ursula Cruz. Sino pa bang andyan? Ayan, batiin natin. Nessel Arcilia, ayan. Go, Mom and Dad. Sino po yan? Anak niyo sa Panginoon. Ayan, Sa church po. ayan,
Hello, Mary De Jesus. Sabi, opo, natawa talaga eh, no? Ayan. May nagtanong dito, Pastor, hindi po ba kayo nagrebelde? Hindi ba kayo naglayas nung bata pa kayo, Pastor Ryan? Hindi naman po nagrebelde pero naghanap po ako ng outlet na at napunta po ako doon sa barkada sa amin sa baryo po. Yun po yung pinaka naging outlet ko ng kumbaga po yung parang tatanggapin yung Effect. pagiging kabataan niyo po. Oo, yun po. Kumbaga Mm-mm. po napunta po ako sa barkada sa amin, gano'n. Kaya po Mm-mm. ang madalas ko pong kasama nung time na yun, nung kabataan ko po, yung mga barkada ko po. Since elementary hanggang sa maging high school po ako, sila po yung kasama ko, yung mga barkada. Kasi ganun nga po yung naging karanasan ko sa pamilya. Mm-mm. Pero rebelde, siguro po hindi masyadong rebelde. Kasi po kahit papaano po kasi naging balanse po kay tatay. Kay tatay po ako Mm. nakakuha talaga nung pagmamahal. Yung naalala ko po kay tatay nung bata ako paghapon, gusto niya, katabi niya ako natutulog sa hapon, nakayakap siya sa akin. Ako nasa ilalim ng kilikili niya, nakayakap ako sa dibdib niya. Yun po yung isa sa Mm. pinaka napakasarap na ay naiyak ako. Naalala mo sa tatay mo. Alam mo na mahal ka niya, ano? Opo, opo. Sa tatay talagang Oo. Oo, masarap magkaroon ng tatay, no? Sabi nga dito ni Dairan Galoso, pastor at pastora po namin yan. Mababait po talaga sila in person. Wow! Aha. opo. Opo, please, Diyos. Sabi naman ni Rosalinda Ramiscal Alejandro, ako naman napalo po ako ng tatay ko kasi nakipaglaro ako sa mga lalaki at sa patintero. Ayan. Ang sabi ni Rani Arcilia, kami po mild lang ang pagdisiplin sa amin. Lumuluhod lang po kami sa asin at munggo. Tapos may dalawang mabigat na libro. Agoy, malupit! Naranasan niyo po ba yan, Pastor? Naranasan ko po sa si tatay po talaga hindi gaano po si tatay eh. Most kay tatay po pangaral. Yun po, pangaral po talaga kay tatay. By words, magbibigay siya ng words of wisdom, mga panuntunan ng buhay po. Habang bata po, talagang si tatay po, nakikita ko po kung paano niya sineset yung example ng pagmamahal po sa aming magkakapatid. Yung pagkakaunawaan sa magkakapatid, pag may nag-aaway-away, talagang si tatay po lagi yung namamagitan sa amin. Siya po yung magbibigay ng mga principle. Ikaw ang matanda, ikaw ang magpapasensya sa mga kapatid mo, ganito, ganyan. Yun po Mm. yung talagang naging balanse po ng buhay ko si tatay po. Okay. Talagang ano, pero importante po rin talaga na paminsan-minsan napapalo din tayo ano, kasi nasa Bible naman 'yon. 'Di ba, Ria? Nasa Bible naman So, talaga na ang ginagamit na discipline noon is a rod, no? A rod of discipline. To remind us talaga na mali na yung ginagawa mo, pero wag naman sobra, ano po? Wag naman yung kumukulong kaldero. Ano ba yun? tama 'Di ba? naman. Oo, ang tawag doon pag mamalupit na yon, hindi na disiplina. Ano po? Oo. Tama po. Sabi ni Dexter Tama naman Mendoza, po yun. lahat talaga ng napalo bumabait. Tama po ba, Pastor, Pastora? Opo, kasi po yung natitame po yung pagiging nating mga kabataan po. Kumbaga po yung masaktan po tayo physically, there's a time po na nag-iisip tayo, nagko-question tayo. Pero yung pain po na yun is nagmamarka po sa atin yun bilang disiplina po talaga. Kaya po totoo yung sinasabi ng Bible na yung pagdidisiplina po talagang ibinibigay talaga pag bata pa lang po. Kasi pagka malaki na po talaga, parang yun, mahirap nang hutukin, sabi pong gano'n ng Bible nga po. Kaya po Oo. habang bata po talaga. Amen. Sabi nga ni Arcilia, asan yung kay Arcilia? Ang masarap lang po sa experience na ganyan ay dala-dala po natin hanggang paglaki at pagtanda natin at nai-apply po natin sa mga anak-anak natin.
Ang i-apply natin yung kabutihan. Huwag yung kalupitan. Kaldero. Oo nga. Talagang sabi dito, if you spare a rod, you spoil a child. Ay, oo nga naman. Pag hindi mo naman din pinalo, parang complacent ang bata. Ang sasabihin, ay pwede naman ako magkamali kasi hindi naman ako pinapalo. Tama po ba, Pastora? Yes po. Opo. Sa nakikita ko po sa mga kabataan, mas okay po yung palo kasi nga po biblically, ginagamit po talaga yung palo. Pero siguro may yung disiplina ng nanay at tatay, ilalagay lang sa tama para mas naunawaan ng mga bata Yes po. yung ginagawa po nilang pamamalo. Meron po kasing mga nanay at tatay na yung hataw dito, hataw doon. Kahit saan tamaan. No? Kaya ang feeling ng mga anak ko, pero hindi sila mahal. Ganun lang ang nangyayari. Mas maganda po siguro yung yung ine-explain sa kanila bakit nila ginagawa yung lagi. Yeah, oo. Kasi nga, kailangan po talaga natin ang disiplina. Kasi Opo. sa bata pa lang. Kasi sabi nga, di ba, train up the child the way they should go. So that they will not depart, di ba? Talagang hindi sila mapariwara, di ba? So kailangan talaga natin madisiplina talaga as young as they are, di ba? Sino pa ito? Nichelle Arcilia, through the fire po. May apoy talaga, through the fire. Ayan. So, dito naman tayo sa elementary days nyo naman po. So, Pastora, saan ka nag-aral? Pastor, saan ka rin nag-aral? Nung elementary. Kayo ba'y magkaklase? Hindi po. Hindi po. Mas matanda po ako sa kanya ng 5 years. Oh. Magkabilang baryo lang po kami pero hindi po kami magkakilala po. Ako po sa Misulao Elementary School po ako nag-elementary. Okay. Si Pastor. Ayun po, elementary po, dito po ako sa kabilang baryo po sa amin. Magkatabi lang po kami ni Pastora po sa San Miguel, Kalumpit Elementary School po. Ang one of the memorable nga po sa akin na natatandaan ko po nung ako'y nag-aaral po. Ang sarap po nung yung meron kang mga bagong gamit, yung bagong bag, mga excited, Wow. excited po ako sa mga ganong bagay po. And then si tatay po, yung po, sa nanay, binibili po tayo ng mga ganung gamit, excited po ako. Kaya lang po dumarating po yung time na minsan bilang mga estudyante, yung katabi mo, minsan hindi mo makasundo. Naalala ko po nung elementary ako, meron po akong classmate na sinaksak ako ng ballpen sa hita. Oh! Oh, yan talaga unforgettable yun, Pastor. Kasi hindi mo makakalimutan yun dahil sinaksak ka ng ballpen ba? Pencil. Sa hita po, ballpen sa hita. Ballpen. Nako, grabe. Ikaw, Pastora, meron din bang ganon? Unforgettable ng elementary? Sa mga classmates po, wala po sa mga classmates. Kasi pa nga po, hindi po ako masyadong pumapasok nun. Pero sa mga teachers po, yun, may mga unforgettable po ako na mga salita po nila na natanggap ko po sa kanila. Katulad po yung sabi ko po kanina na nung elementary po ako, excited po ako na pumasok, bago lahat. Pagpasok ko, biglang yung tatlong teachers sila nag-uusap-usap, mga teachers ng mga ate ko, dahil achievers nga po yung mga ate ko po. Tapos bigla ko narinig sa kanila na, ay, siya yung pinakapangit. Ako daw po yung pinakapangit. Nag-usap-usap lang po sila pero naririnig ko. Naman. Tapos later on, dahil medyo tinabad na po akong pumasok, lagi po akong absent. Siyempre, bumababa po yung grades ko. Nag-usap-usap na naman po sila, narinig ko na naman na ako po ang pinakabobo sa magkakapatid. Hindi naman din. So, yun po. Kaya yung elementary days yung elementary days ko po, medyo hindi masaya. Dahil nabuhay ako na parang nireject ako ng
sa paligid, sa school, kahit na sa mga kapitbahay, rejected ako. Dahil nga po, ako daw po ang pinakapangit talaga. Ewan ko ba sa kanila, hindi nila nakita yung ganda ko, biglang ganun. Oh, ayan mga kaabangers, kayo ba'y ano na nasabihan ng elementary, no? Na kaganda mo naman pero ang tingin nila pangit ka. Inggit lang sila noon, Pastora. Ayan. Ikaw naman, Pastor, anong naranasan mo? Ano ba yung achievement mo nung elementary ka? Yung elementary po, wala naman po akong honor nung elementary. Pero ang isa sa natatandaan ko po na naisali po ako sa isang sports po, taekwondo. And then nung graduation po, binigyan po kami nung appreciation po. Yun po yung pinaka naging reward ko po na naging achievement ko po nung bata po ako sa sports po. Tapos po, Ayan. naalala ko po yung isang teacher din namin. Dahil nakikita niya nga po si tatay ko nung elementary po, yung isang teacher ko po, kay Sir Pahardo po, nakita niya po yung dedication po, determination ni tatay po na pinag-aaral po. Parang yung tatay ko po, nakapagbigay ng inspiration doon sa teacher ko po na yon nung elementary ako. And on that point po, lagi niya po kung ginagawang example sa mga classmate ko. Yung pag sa recitation po, sumasagot ako. But I do believe po na hindi yun galing lang sa akin, kundi yung tatay ko po, nagkaroon siya ng invitation po ng magandang bagay po dun sa teacher ko na yun. Kumbaga po, dumaloy lang po na kaya po nakita yun ng teacher ko sa buhay ko. Pero actually po, talagang si tatay po talaga yung nagpakita po ng pagpapasa po. Halimbawa, magandang halimbawa. Ayan. Ayan, kaya shout out naman dyan sa mga sinong magulang dyan na napakabait katulad ng magulang, no? Tatay ni Pastor Ryan. Pakitext naman dyan, ano? Ano yung naranasan nyo sa tatay nyo? Yung pagmamahal ba o pagmamalupit? Si Pastora naman, yung rejection. Sino nakaranas sa inyo na ma-reject, ano? Alam niyo po ba, ang effect ng rejection is yung inferiority complex. Kaya si Pastora, parang medyo reserved siya, no? Dahil sa naranasan niya nung bata siya. Kaya hindi po talaga maganda na talagang ano, yung masyado tayo mapaghusga, no? Sa kapwa natin. Talagang may effect po talaga sa mga kabataan as young as they are, no? Elementary days nyo. Kaya kaya nga ang elementary diyan tayo hinuhubog, di po ba? Bata pa hinuhubog na tayo. Ayan. Sino ba pastor? Sino bang nakaranas dito na naging black sheep ba? Sino ba yung nagsabi kanina na naging black sheep sila sa family? Ako po. Bakit Dahil nga naman po dun sa pastora? mga experience- Dahil po sa mga experience ko na yon, ang naging defense mechanism ko, maging mataray, matapang, then hindi nga po ako napapalo, minsan dalawang beses na ako napapalo. Lagi po akong galit sa mga tao. Pag may pumupunta po na mga bisita sa bahay po, pinapaalis ko po talaga sila, galit na galit po talaga ako sa kanila. Ewan ko ba't naging ganun yung ano ko. Siguro dahil dun sa experience ko po, defense mechanism ko po yun na maging matapang, hindi maging mabait. Tapos, natatandaan ko po kasi nung elementary ko, eto nakaka-recall na ako ng elementary ko, meron akong award na, ang award ko is most promising singer. Most promising singer talaga. Ngayon, yung ate ko kasi, yung panganay ko kasi, dahil sila mga valedictorian sila, ang ano niya kay nanay ko, Nay, wag kang umakyat kasi nakakahiya yung ano na yan, yung award na yan. Para sa akin, ako proud ako na most promising singer, tapos ayaw paakyatin yung nanay ko nung ate ko. So yun po, ang feeling ko talaga nun, walang love sa akin. Feeling ko lang po yun. Pero kay nanay ko po, nakikita ko niya na dinidefense naman niya ako. Kaya lang,
yung personality kasi nanay ko, medyo mahina rin yung personality ni nanay ko. So nadadala siya ng mga salita po sa labas. Ganun po nangyari sa akin. Kaya Oh. ano po yung rejection po talaga, hanggang ngayon actually medyo dala ko pa po yun eh. Sabi niyo nga po yung Mm. reserve po ako. Hindi po ako masyadong, pag may bago kong kakilala, hindi po ako Mm. masyadong nakikipag-usap. Yung Mm. piling-pili yung mga salitang binibitawan ko po. Kasi ang takot ko po, baka makapagbitaw ako ng salita na hindi nila matanggap. Ganun po. Kaya nangyari sa akin, I long for love, I long for acceptance talaga. Bago ko Oh. nakakilala sa people. Yun po yung nangyari po sa akin. Ang laki Oh. ng impact po. Kahit po sa Ayan. mga choices ko sa buhay, mga decisions ko sa buhay, ang laki Mm. po na naging impact ng inferiority complex po na yun dahil sa rejection po. Oo nga. Ayun Kaya nga po. sabi dito, no? Sabi ni Ursula Cruz, no? Bawal ang judgmental. Kasi meron po talagang effect sa atin, no? Katulad mo, no? Na talagang ang laki ng epekto. Nagkaroon ka ng ano, yung naging mahiyain ka, no? Ayaw mong ipakita yung talent, pero tingnan mo, no? Talaga palang lahat tayo binigyan ng bawat isa sa atin binigyan ng special grace ng Panginoon, ano? Oo, kung sila'y valedictorian, ikaw na may singer. Oh, di ba? Sabi nga ni Rane Arcilia, buti po pastora naalala niyo po yung elementary days niyo po. Kala po namin wala na din po kayo. Ah, grabe naman. Wala nang maalala. Siyempre naaalala school days niyo po. Or pastora. High school days po. Ayun, sa high school days po, yun nga po, tatlo yung naging school ko po dahil yung unang school ko po ay yung San Vicente San Francisco High School, Macabebe, Pampanga. Doon po nag-aral yung tatlo ko na naman pong kapatid. So yung shadow nila, yun na naman po yung binabanggit sa akin, ano po, parang na-trauma na ako nung elementary experience ko. And then doon ako nakikipag-away sa mga teachers ko, sabi na sa inyo, tapos matapang po ako. Sa teachers ko po talaga ako nakikipag-away. And then sabi ko, Nay, ayoko na dito sa school na to. Kasi ganito, nagsusumbong na ako sa nanay ko. So nilipat po ako sa Santa Lucia Kalumpit High School. Nung nandun naman po ako, okay naman po ako sa second year ko. Kaya lang, nagkasakit po ako na opera po ako ng sa appendix. Ano po, tinanggal po yung appendix ko. Nagbutot balat po ako. So nahiya po akong pumasok. Nahiya po akong magpakita sa mga classmates ko. So 1 year po akong nag-stop noon ng high school. Kasi nga po, ayoko magpakita, ayoko lumabas dahil sa itsura ko. And then nung medyo umokay na po yung itsura ko, pinasok po ako ni nanay ko sa private school sa Kalumpit Institute po. Doon po, naging okay po ako doon. Third year and fourth year, doon po ako natapos. Naging class captain po ako ng third year and fourth year po. Yun po Grabe, yung high no? school days. Grabe talaga yung effect sa'yo. Pati katawan mo, nangayayat ka. Dinibdib mo, pastora. Ikaw naman, pastor. Ano naman, ikaw naman, pastor, nung high school. Saan po kayo nag-high school? Ayun po, nag-high school po ako sa San Marcos National High School po, Kalumpit, Bulacan. Shout out And then dyan. wala po sa school po, San Marcos, alam po. Nung time naman po, nung high school life ko naman po, wala po ako sa poder ng family ko, ni nanay, ni tatay. Ipinagkatiwala po ko ni nanay doon sa aking lolo. Kasi si lolo po ay may pagmamayari po ng welding shop. Gumagawa po sila ng mga grills, ng mga gate, ganun po, ng mga bagay about metals po. May welding shop po siya. And then si lolo po, medyo magaan po yung buhay niya. Ang medyo masakit lang po kasi si lolo is may second family. And po Oh. nung si lolo po, binibigyan niya ako ng baon po, palihim.
At tapos po si Mhm. lolo po medyo hindi good ang relation ni tatay ko kay lolo. And then dumarating po yung time na si tatay ko po, kumo tindero lang na nung tinapay, kumo nagtitinda lang po siya. As in verbal words po, naririnig ko kay lolo, nilalait niya yung tatay ko. Na si tatay ko Oh. daw, maganda yung trabaho. Tapos there is a time po, si lolo, nilaladlad niya yung pera niya, yung pag nakakuha siya ng kontrata, tapos Mm. pinapaypay niya sa siga. Nakikita ko po yun. So ako bilang bata po nung time na yun, hindi ako natutuwa. Hindi ako Mm. natutuwa na ganun yung ginagawa ni lolo ko kay tatay ko. And there is a time po na dumating yung time na kukuha si lolo nung yung video karera sa jeep po. Meron po akong birthmark. Eto, birthmark ko po. Oh. Tapos Oh. nasiraan po yung jeep. Nung nasiraan po ang jeep, umiikot siya doon sa side kung saan ako nakaupo. Hinawakan niya yung braso ko. Tapos ang sabi niya, malas kasi ko. Yun ang sinasabi Oh. niya sa akin, verbal word. Malas daw ako. So, Oo. yung mga word po na yun na natatanim siya sa akin nung time na yun, bata ako. Pero dumating po yung time na si lolo ko ay nagkaroon naman siya ng space sa heart ko na naunawaan ko siya kung bakit ganun po. And then yung high Hmm. school po, sa school po, nung time na yun, hindi po ako kasi good boy nung high school eh. Nung high school po, ang naalala ko, nung first year po ako, nag-o-over the backod po kami, nagka-cutting classes kami, yung mga classmate ko, yung kumbaga po, Mm. impluensya ng bawat mga kabataan po, ganun. Oo. Binabalibag po namin yung aming bag sa kabilang bakod ng school. Siguro may mga 9 feet to tinatalon po namin yun. Tinitingnan kami ng gwardiya, tinitingnan kami ng mga estudyante. So, ganun po yung naging story po nung high school ko po. Nung high Ayun, school life ko talagang po. And then, talaga pong ano 'no, mag-iingat tayo sa salita ano? Ay kaya nga kasi yung opo, dila opo. natin, sinasabi nga 'di ba double edge yung, 'pag nagbitaw Yes. tayo ng salita talagang susugat po ano, susugat sa puso, susugat sa Opo. isip. Kaya talaga po dapat mag-iingat tayo yung bibitawan natin na salita, ano po? Ayan. So, Yes po. yung college life naman po natin, ayan, saan naman po tayo alam ko si Pastor hindi nagtapos ng high school. Pero how about naman si Pastora, anong college life niyo po? Saan kayo nag-aral? Ayun, ang college life po. Nag-exam ako sa BSU, nag-exam ako sa PUP, sabay po yon. Pareho po ako nakapasa, pero mas pinili ko po sa PUP para po mahiwalay po ako sa shadow nung ko po, ng mga kapatid ko po. So sa PUP po ako nag-aral, sociology po, pero naka 1 year lang po ako sa PUP. And then, pinagpatuloy ko po yung college ko sa AMA University po, Roosevelt University po. Computer System Design and Programming po. Kasi nga po, ano po ako sa school noon, hindi po ako ganun kaseryoso dahil sa mga experiences ko po. Ang sabi ng ate ko, hanggang 2 years ka lang. Kasi si tatay ko po nag-stop na po siya mag-work. Umuwi na po siya Aha. dito for good sa Pilipinas. So, ang nagpapaaral na po sa akin noon, yung dalawa ko pong ate, yung second at saka yung third ko pong ate. So, sabi sa akin ng ate ko, hanggang 2 years lang, hanggang 2 years ka lang, sabing ganyan, kasi hindi ka naman seryoso sa pag-aaral mo. So, doon po ako na-disiplina doon sa po. Tapos na ano po, nasa AMA po ako no, nag-working student po ako, nagtrabaho ako sa Jollibee habang nag-aaral po. Kaya lang hindi ko po natagalan, siguro mga 3 to 4 months lang po ako sa Jollibee po noon ng college po. Kasi ang yung schedule po kasi 1 AM po umuuwi kasi lagi akong closing tapos papasok ako po ng Pagod. college. So pagod Oh. po talaga yung katawan kasi hindi po ako nakaka-focus sa studies ko po noon. Oh. Kaya stop ko po yung pagwo-work, tuloy po ako. Tinapos ko po yung course ko po na 2-year course sa AMA Roosevelt po. And then after 2 years ng doon na ako, sasabihin ko na, doon na ako nakakilala sa Panginoon. Tapos pinapasok ako ni ate ko sa caregiver para makapunta po ako sa Canada, which is yung mga tita ko po, nandun sa Canada. Pinipetition po talaga. Magiging landing ko po yun sa Canada, yung caregiver. Tapos after mga 2 years,
doon po ako mag-iiba ng field po ng trabaho sa Canada. Yun po yung balak po namin na ano po. Kaya nag-aral po ako ng caregiver after po ng college po ng Computer System Design and Programming po. Yan, paki-message naman dyan, ano? Sino yung mga naging working student nung college nila or high school, ano? Alam natin na hindi yun naging madali. Kay Pastora, hindi rin naging madali yon, di ba? Pero Pastora, kailan nyo ba naranasan yung nagkaroon kayo ng MU? Meron bang ganon, Pastor? Pastora? Malalaman na. Ano po, grade school, nagkaka-crush na ako. Usual naman po yun, di ba? Kapag karaniwan po nagkaka-crush. Pero yung high school po, second year na doon po ako sa Santa Lucia High School. Ano lang, peer pressure lang po. Letter lang, hindi pa uso kasi yung chat po nung time na yun eh. Letter lang, sumagot ako sa letter dahil sa peer pressure. Tapos nung nagkita na kami sa isang event ng school, batchmate ko po kasi, nung nagkita na po kami, parang naaasiwa ako, na awkward akong may katabi na yung ibang mga may mga boyfriend. Parang ako gusto ko lang parang makain lang po sa kanila. Parang na-awkward naman po ako. So mula nung nakita kami, hindi ko na po siya ulit pinansin. Parang ganun ang sama ko. Tapos nung sumusulat siya, pinapadala niya sa mga classmate ko yung sulat niya, hindi ko na po pinapansin. Ganun po. Hindi po talaga, hindi siya hindi siya puppy love eh. Wala talagang love, wala talagang feelings. Ano lang Crush lang. Ayan. How about Pastor? Si Pastor, si Pastor naman. Ayun po, elementary po, emotional, may mga paghanga po. Yung mga nakukyutan, ganon. Naalala ko po nung elementary ako, meron akong kababaryo ko, tinitingnan ko siya, sinusundan ko siya, ganon, time na yun. Tapos po, tinitingnan ko siya, pagpapasok siya, batchmate ko lang din po yun. Tapos po, high school, yan, may mga hinahangaan din po. Pero relationship po, wala. Kasi takot po talaga ako mag-express ng damdamin ko dun sa opposite sex po. Talaga pong hindi ako nagkaroon po ng any relationship po nung time po na yun. Nung high school. Naku, mukhang late bloomer si Pastor. Takot po, takot. Torpe po yung tawagin, torpe. Ayan. Pero, paano po kayo nagkakilalang dalawa? Sa church na ba yan? Or saan kayo nagkakilalang dalawa po? Bali sa church na po talaga. Nakita ko po siya as assistant pastor po. And then kasi po, yung history po kasi ng church is, yung family ko po dati, kami po nung mga kabataan po kami, naman po kami ng DBBS, ganon. And then dito po sa church po na kung saan po kami nagkita, assistant pastor po siya nung time po na yon. Nung time po na yun, wala naman pong feelings talaga. As in, nakikita ko lang po siya na nag-ano po ng mga bata sa Sunday school. Nakikita ko po siya na naglilinis sa church po. Nung time po na yun, wala namang something special na damdamin. Until po na dumating yung time po na nagpe-pray na ako, na siya na po. 7 years. Wow! May ganun, ano? 7 years ko po siyang pinag-pray kay Lord. Witness po dun yung kapatid ko na pang-apat. Yung pang-apat kong kapatid na nandun po ako sa church no, nakasama ko siya. Yung pastora po namin, si Pastora Mirna, hello po. Witness po dun yung kapatid ko na minsan madaling araw, umiiyak ako, tumutulo yung luha ko. Pasensya na po sa word tumutulo yung sipon ko. And then sabi ko kay Lord, kung siya po, tulungan niyo po ako. Pero kung hindi siya, ay alisin niyo po siya sa damdamin ko. Sa biyaya po ng Lord, sa sobrang habag po yata sa akin time na yun, ibinigay po sa akin. Teka lang, basahin po natin kasi ang daming kinikilig sa inyo, no?
Sabi ni Yolanda Hiyaw, ako po, nag-working student nung college, di po kinaya ng katawan ko, kaya trabaho na lang sa Stanford ang pinili ko po. Sabi naman ni Ra Arcilia, para kay Pastor Ryan lang po kasi kayo. Yehey! Ayan. Ayun. Sabi ni Margie Galoso, sagot ni Pastora, sa MU tawa lang po. Maraming kinikilig sa inyo ah. Mary De Jesus. Yeah, ligaw na. Ayan. Sabi dito ni Ra Arcilia, ayan, yan ang gusto naming kwento. Paano po kaya nagkakilala? Ayan. Di ba ang daming kinikilig? Pero bago po yan, ano, unahin siguro natin, paano po kayo naka-encounter sa Lord? Ikaw muna, Pastora. Malalim po yung yung experience ko po sa Panginoon kasi during nga nung yung experience ko mula nung pagkabata, I'm longing for love, I'm longing for acceptance. So hinanap ko po yun sa barkada, hinanap ko po yun sa opposite sex. Ano po, hinanap ko po yun kung saan-saan. Tapos po, nung time na yung siguro hindi ko po masasabing relationship yung nagkaroon kami sa opposite sex po eh. Siguro maling it's a sin, it's a mistake po na nagkaroon po ako dun sa sa isang guy. Ayoko na pong i-disclose yung yung pangalan po. Pero dahil po doon, ayun po, naghanap po ako talaga sa Panginoon. Pero nung time na yon, babasa ako ng Bible, nabasa ko ng buo yung Bible, pero hindi ko pa rin po maiwan yung kasalanan po na yon. And then, nung time na yon, nalaman ni nanay ko yung pangyayari po na yon. Ang tanging reaksyon lang ni nanay ko, totoo ba yun? Gumanon lang si nanay ko. Tapos, nagbuntong hininga siya, tumingin lang siya sa taas. Hindi niya ako pinagalitan si nanay ko. Pero nung time na yon, sabi ko, Lord, bakit ganun? Sabi ko, kasi na-abuse ako, nagamit po ako as bilang babae. Tapos nung time na yun, sabi ko, Lord, bakit ganun yung sitwasyon? Parang ako pa yung may kasalanan. Samantalang ako yung na-abuse. Nung time po na yun, okay, wala na. Tinalikuran ko na. Ang akala ko yung makakapag-start sa akin, nakapag-start sa akin, pumapasok po ako sa work, tapos meron po akong backer sa City Hall sa Manila, yung lola ko po yata yun, pinsan ng lola ko po. Sabi niya, papasok kita dito sa City Hall ng Manila, sabi niya ganyan. For formality lang, mag-exam ka. Pero ang totoo, pasok ka na dahil civil service eligible naman po ako, nakapasa po ako. So akala ko po makakapasok ako kasi yun ang promise niya sa akin, napasok ka na. Nag-exam po ako, ang dali po ng exam, para sa akin ang dali ng exam. Pero nung time po na result ng exam, biglang text po sa akin, hindi po ako nakapasa. Nung time po na yung sinisi ko si Lord, sabi kong ganyan, Lord, ito na lang yung yung magiging simula ng buhay ko after nung mistake ko po sa life ko. Ito yung gagawin kong simula. Bakit pati ito ayaw mong ibigay sa akin? Tapos nung time po na yun, sinisisi talaga si Lord. Dumating sa point ng buhay ko na minura ko si Lord. Sabi ko, Lord, minura ko siya. Sabi ko, napakamakasarili mo. Bakit yung sarili mo lang kaligayahan? Bakit yung kaligayahan ko, hindi mo maibigay sa akin. Kasi mag-i-start na ako ng buhay ko. Sabi ko, after that mistake, sabi ko ganyan. Tapos nung time na yon, nung minura ko si Lord, nawalan po ako ng boses. As in, wala po talaga ako boses. The whole day, kinabukasan, Tapos sabi ko kay Lord, nung nawalan po ako ng boses, sabi ko, hindi na talaga ako hihingi ng tulong sa'yo. Sabi ko ganyan. Buti pa kay Satanas, humingi ako ng tulong. Sabi ko ganyan. Pero sa'yo, hindi na ako hihingi ng tulong. Sinabi ko po yun kay Lord. Kinabukasan, pagising ko, biglang may word of God na dumating sa akin. Yung word of God po na yun,
Yun yung word of God na kinabisado ko nung Sunday school days ko when I was 9 years old. Nung 9 years old po ako nagtuturo po sa amin. Tapos yung verse na yun, kinabisado ko po noon, yung verse na Luke 2:11. Ang sabi po doon, at sinila ngayon sa bayan ni David ang Kristong tagapagligtas. Pinaalala sa akin ni Lord yung word na yun. At yung word na tagapagligtas, biglang nabuhay sa akin. Alam niyo po yung parang na-highlights yung yung salitang tagapagligtas. Na-highlights po sa akin, sa vision ko, na-highlights yung sabi ni Lord sa akin, kailangan mo ng tagapagligtas. Doon nung time po na yun, wala akong boses, sinisisi ko si Lord, pero nung time na yun, sinabi sa akin ni Lord, kailangan mo ng tagapagligtas. Doon po ako lumuhod, umiyak sa Panginoon, sabi ko, Lord, ikaw nga yung kailangan ko. Kasi may experience na ako kay Lord before college days, may pumupunta ng pastor sa amin, may nag-aalaga na sa aming pastor, American missionary dito. So, sabi niya, magsasalita ka sa maraming tao, pinaprophesy niya po ako, pero that time wala pa po ako kasi wala pa ako relationship kay Lord. Hindi ko pa alam patungkol sa kung ano yung plano ng Panginoon sa akin. Pero nung time po na yon, nung sinabi sa akin ni Lord, kailangan mo ng tagapagligtas. Doon po ako talaga sumuko sa Panginoon. Umiyak po talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw talaga yung kailangan ko. Nanghingi ako ng tawad sa Kanya sa lahat ng kasalanan na ginawa ko. Tapos mula noon, nagsusulat po ako sa diary mula noon, yung mga previous days sa diary ko, puro malungkot, puro hindi magandang pangyayari. Pero since nung tinanggap ko si Lord na yon, nakita ko na lang sa diary ko na after that, puro masasaya na, puro smiley na, puro joy na yung nakalagay doon sa diary ko po. So, doon ko po na-experience yung Panginoon na sabi niya sa akin, kailangan mo na tagapagligtas. Ang word ko po pala ay, akala ko, kakayanin ko yung buhay ko sa sarili ko lang, sa sarili kong paraan, sa sarili kong desisyon, sa sarili kong mga plano. Pero dumating yung time na binaba ako, tinanggal ni Lord lahat sa akin. Nung pwedeng i-rely ko yung sarili ko, yung lahat ng paraan ko, tinanggal ng Panginoon. Lahat ng joy ko sa sarili ko, tinanggal ng Panginoon. Only to know na si Lord pala talaga yung totoong joy. Only to know na si Lord pala talaga yung totoong makakapagbigay ng ayos talaga sa buhay ko. So yun po yung experience ko sa Panginoon. Yung sinasabing born again experience, yun po talaga. Kasi since then, iba na po yung naging takbo ng buhay ko. Since then, nung tinanggap ko yung Panginoon, nung na-encounter ko yung Panginoon. Yun po. Grabe yung na-encounter mo, Pastora. Talagang nag-rock bottom ka, no? Yung alam mo yung dumive ka sa ilalim, no? Na akala mo hindi ka na makakaahon, 'di ba? Pero maisip natin na yun ang proseso ng Panginoon sa iyo, no? Maaling nagkaroon ka ng maling relasyon, no? Kaya ikaw na nga yung babae, ikaw pa yung nasisi, 'di ba? I'm sure maraming nakarelate diyan na in love sa maling tao, 'di ba? Yung kasi talaga minsan may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin hawak, no? Lalo na yung damdamin. Pag ikaw kasi na in love, ang unang-una talagang umiigkas diyan yung emosyon natin, no? Yung emosyon natin, Kaya sabi nga dito sa Habakuk yung binasa natin kanina, no? Even though the fig trees have no fruit, 'di ba? Yung hindi na namumunga, 'di ba? Even though the olive crop fails and the fields produce no grain, yung hindi na rin siya, yung nabibigo ka na, 'di ba? Pero sabi dito sa 3:18, sasabihin mo pa ba sa Diyos, I will still be joyful and glad? Ang ganda na nangyari sa iyo, Pastora, 'di ba? Na talagang in the end, alam mo na yung joy ng Panginoon ang naranasan mo, 'di ba? Ang joy ng Panginoon ang na-receive mo. Praise God, 'di ba? Sino kaya sa ating mga
kaabangers ang nakaranas ng mga ganon. Pakitext nga po. How about you, Pastor? Ano naman yung naranasan mo, Pastor? Ayan po. Nung ako po'y bata, nung mga elementary grades po ako, nung grade school po, laman po ako ng DBBS. Yan, DBBS po. Tapos may mga issue po dyan na pumupunta ka lang dito kasi may sopas eh. Pumupunta ka lang dito kasi may champurado. May pagkain. Yun po yung May issue pagkain. Pang-attract po DBBS, talaga opo. yan, Pastor. Yes po, yan po yung mga rivalry ng mga church children people tsaka yung mga naiimbita lang po. Yan. Yeah. So, yun po, to make long story short po, napunta po ko rin sa isang religion po. And then, ang sabi ko po sa tito ko, kung meron akong isang papasukin na religion, eto na yon. Kasi, nandoon, hiwalay yung lalaki at babae, tapos, mga disiplina, ganito, ganyan. So, on that time po, hindi po ako nagbabasa ng Bible. Hindi po ako nagbabasa ng Bible. Until yung family ko nga po, nung high school days ko po, yung bunso po nila Pastor Adang po, ni Mrs. ko, nakakasama ko na rin po sa church noon. Kumbaga po, Christian church, nandun sa loob ng Born Again Church. Pero nung time po na yun, meron akong naaniban po na isang religion po. Nasabi ko yun ang papasukin ko. Pero dumating po yung point na nandun ako sa isang Christian church po. Nandito na po ako sa Born Again Church po. Ang topic po ng isang pastor nung nangangaral siya is, Sunday service po yon, is about repentance. To make long story short po, natapos siyang mag-preach, ang sabi niya, don't make it hard for yourself kasi napakabuti ng Panginoon na napakabait ng Diyos. Amen. Tapos tumawag po siya ng altar call, ministerial part po. Sabi niya, napakabuti ng Diyos. Ano man yung mga pagkakamali mo, ano man yung mga kasalanan mo, sabing ganon, God is so good, sabi niya ganon. Just into a simple word, say to your God, sorry. And then po, nung nandun na po ako sa altar, nakaluhod po ako, umiyak po ako. When the moment na nirelease ko po yung salitang sorry, in a seconds po, biglang nag-flash yung paligid ko. Physically, nandun po ako sa altar ng church, pero nakita ko yung sarili ko na nakatayo sa isang napaka-white na place. Napaka-white na place po. And then sa napaka-white na place po, unti-unti may bumabanaag na mataas na wall. At doon po sa mataas na wall, may bumabanaag po na malaking building. It's like a palace po. Tapos doon po sa likod ng wall na yon na merong mga building po na mataas, meron pong hindi mabilang na boses na nagsisigawan. Napakarami po, na literally po naririnig ko siya nung time na yon, na para akong nasa ibang dimension. Although physically po nandun ako sa altar po na umiyak ako. And then, ang nakaka-amaze po doon, nung nandun ako sa wall na mataas na yon, na nasa harap ako ng wall na mataas, tapos may building po na matataas, tapos may mga nagsisigawan po na hindi mabilang na mga boses. Ang nakaka-amaze po, from my right side po, may katabi po ako. At yung katabi ko po na yun, nung tumingala ako sa kanya, hindi ko makita yung mukha niya sa sobrang liwanag. Sa sobrang liwanag, meron po siyang medyo may katangkadan po siya, ang tangkad niya po. At tapos ang nakaka-amaze po doon, hawak-hawak niya yung right hand ko po. Hindi ako yung nakahawak sa kanya, kundi siya po yung nakahawak sa akin. And then on that point po, doon ko po naranasan na binabago po ni Lord yung buhay ko. And then dumating po yung time na there is a one situation po sa akin madaling araw, nagbabike po ako habang nagtitinda po ako ng tinapay, nagme-ministry na din sa church. At isang madaling araw po habang nagtitinda po ako ng tinapay, nakasakay ako sa bike ko, tinanong ko po si Lord. Ang sabi ko sa kanya, Lord, gaano mo ko kamahal? Out of nowhere po, may narinig akong boses. Ang sabi niya, tumingala ka. Nung pagtingala ko po, ang sabi ng boses, yung maabot ng mata mo, abutin mo na. So inilayo ko nang inalayo yung mata ko, inilayo ko po. Tapos, same po ng word, yung tumingin ka sa likuran mo,
yung maabot ng mata mo, abutin mo na. So inilayo ko po ng inilayo yung paningin ko po. Tumingin ka sa kaliwa mo, tumingin ka sa kanan mo, yung maabot ng mata mo, abutin mo na. Mm. Nung time po na yun, nung madaling araw na yun, walang clouds. Nakalantad po yung mga bituin na marami at saka po yung buwan po bilog. And then on that point po, silent, walang boses. Until pumatak po yung luha ko nang hindi ko alam. At saka po nagsalita uli yung boses. Ang sabi ng boses, higit pa dyan, mahal ko kayong lahat. Wow, Mahal ko kayong grabe. lahat. Opo. Oo, grabe yung encounter mo sa Panginoon, Pastor. Talagang dinig na dinig mo ang boses ng Panginoon. Yes po. Talagang kakaiba ka, Pastor. Kakaiba talaga yung nangyari sa'yo, no? Hindi lahat nararanasan yung ganyang experience, no? Kaya hindi talaga nakakapagtaka na kayo'y nakabuo ng church. Ano nga uling pangalan ng church nyo, Pastor? Pastora? The The Fellowship Fellowship Church Church po. International po mula kay Bishop Israel po. Tapos Yes po. nasa Pulilan po kami Sa ngayon. Pulilan. Pioneering po, 2 years na po. Ayun, di ba? Pero kayo ba bago nag-start yung church, mag-asawa na kayo or boyfriend-girlfriend pa lang? Isawan. Nung nalipat po kami ng Pulilan, mag-asawa na po kami. Yes Pero naging assistant pastor po muna kami dito sa ibang branch ng LFCI po sa May Sulaw, Kalumpit po. Through Bishop Israel po kasi inilabas niya kami, sabi niya, doon sa Pulilan Church nga po, may mga naghihintay ng mga tao, meron ng mga pamilya po doon. So, by senior pastor po namin, kay Pastor Amir, na siya pong nauna ginagamit po ng Panginoon sa lugaring yon. And then, kinakailangan na po talaga na manganak ng church po. So, on that point po, sabi ni Bishop Israel po sa amin, sige, lumabas na kayo, doon na kayo sa Pulilan. Tapos po, nung tinatanong kami, masaya ba kayo? Masaya po, masaya po. Masaya po na maglingkod sa Panginoon, sa mga tao. Wow. Oo. Napakabait ng inyong bishop, no? Si Bishop Israel Sanoy. Alam niyo ba kung saan ko siya Opo. na-meet? Sa shuttle Opo. pa. Wow, napakabait niya po, sobra. Sobra po, napakabait po. Ay, grabe ang pagmamahal nun. Ako, talagang tama lang talagang dumaloy sa inyo yung pagmamahal ni Bishop, no? Kung paano din na pinanday siya ng panahon. Makikita mo talaga, grabe talaga yung pagmamahal ni Bishop Israel. I'm sure ganun ang naramdaman nyo, no? Kaya tignan nyo, pinag-pioneer ng church. Talagang nakita niya sa buhay nyo yan, na talagang kayo'y magpa-progress, no? Kumusta naman po yung being doon muna tayo sa bago kayo nag-asawa, paano ba kayo, kanina kasi naumpisahan natin na nagkakilala kayo, no? So, paano kayo nagkaasawahan? Ayan. Ayun po. Ako po isang kukwento po ng isang kilig moment po naming dalawa. One of the memorable po sa amin dalawa, wala pa po kaming relationship nung time na yon. Siya po yung pinaka-youth pastor po sa mga kabataan po sa church dito po sa May Sulaw po. Sa pinaka-church po na pinanggalingan po namin nung una. And then, meron pong mga youth camp, kasama po siya nung time na yon. And then, meron pong mga activities until po dumadating po yung time na doon po sa location, sa Luzon Baptist Camp po sa Maribeles, meron pong swimming pool doon. May swimming pool po doon. And then si Pastora Dang po, hindi siya marunong lumangoy. May slope po kasi yung swimming pool, may mababaw, may palalim. Until siguro yung paa niya dumadasog-dasog ng konti kasi umaalon-alon na po ng konti. Until napunta siya sa isang malalim na place. Nalulunod po siya. Tapos pinag siya ng mga youth na so ako po, marunong akong lumangoy. Doon po, denied ko siya. Wow! Nung denied ko siya, Ayusin mo sa yun. Tinulungan ko po, no? Denied ko. Nung hinawakan ko po yung kamay niya, yun, napaka-special moment po sa akin yung time na yun. Kasi nung time po na yun, alam kong meron na akong nararamdaman sa kanya nung time na yun. Kaya nung hawak ko yung kamay niya, napaka-precious po nung time na yun sa akin. At yun po yung tandang-tanda ko talaga.
Yan po. Tapos, Nako naman, napaka-sweet. Yun ba, Pastora, hindi mo sinadya? Hindi po. Nung time po kasi na yun, wala akong nararamdaman sa kanya. yes po, wala po. Hindi siya yung ideal man ko po. Opo. Pinipintasan ko po siya. Hindi po ako. Nilalait ko po siya nung time na yun. Ang- Wala po talaga. Ang ideal man niya po kasi, pastor, tapos matangkad, gwapo, tsaka Wow! yung may kaya daw sa buhay. Yun. Talagang, kaya po God's purpose po talaga yung ano namin eh. God's purpose po yung ano namin. Naririnig ko po sa kanya yun. Every Sunday po, naririnig ko sa kanya yun. Como nasa edad na rin po siya nung time yun. At nasa edad. Ako po, nandun lang ako, Sunday service, nakikinig lang sa kanya. Tapos naririnig ko po yung mga example niya, ng mga sinasabi niya, yung mga illustration niya. And then dumarating po yung time talaga, ay hindi ako yun. Kaya po dumating po talaga ako sa time na umiiyak ako in prayer. Na sinasabi ko kasi, almost 7 years po, pinagpe-pray ko siya. Sabi ko, Lord, kung siya po talaga yung ibinibigay niyo para sa akin, tulungan niyo po ako. Pero kung hindi po siya, Lord, tanggalin niyo po sa damdamin ko. Yun po. Magbasa tayo, no? Ang dami talagang nakukyutan sa inyo. Sabi ni Samuel Ciruela, pinagtagpo at itinadhana. Sabi naman ni Ursula Cruz, the more you hate, the more you love. Sabihan nga po ni Lord. Ayan, ano pang andyan? Sabi ni Margie Galoso, wow, ang sweet talaga ni Pastor Ryan. Kasi, di ba, sinave mo siya sa pagkalunod. Ayan, sabi ni Ra Arcilia, Pastora, huwag ka masyadong kiligin. Ano pa dyan? Ayan, sabi naman ni Maria Razo, bunga ng panalangin. Wow! Talaga naman, pag talagang ikaw ay nanalangin sa iyong kapartner, Diyos ang sasagot, di ba? Saan daw po kayo nag-pray, Pastor Ryan? Sa mountain ba? Opo. Hindi po, yung church po kasi dito sa amin, sa pinanggalingan po namin, meron po siyang pastoral house po sa likod. Actually, parang pinaka-Sunday school po siya, Sunday school. And then yung kapatid ko po, como nag-aaral din po siya, tumira po siya kasama ko. Ako po yung pinaka-maintenance sa church po, pinaka-caretaker po. So doon po sa Sunday school, yung Sunday school po na yun na building, yun po yung saksi na siya po yung saksi yung building na yun na doon po ako nagpe-pray, nakaload sa higaan. Minsan hindi naman po laging malalim yung prayer. Dumarating po yung time na malalim po talaga yung prayer na talagang umiiyak sa Panginoon. Talagang tumutulo po yung sipon at luha ako nung time na yun. Tapos nakikita po pala ng kapatid ko, hindi ko alam. So na-witness niya po na kung paano ko po pinag-pray po yung aking kapartner ngayon sa Pastora Dangko. Bunga po talaga ng biyaya ng Panginoon po talaga. Wow, kaya yan, mga youth, pag kayo'y uma-attend, no, sa mga gawain, careful, careful! Ayan, alam ko si Pastor Sanoy, ganyan din nangyari eh. sa youth din, di ba? Oo, sabi nga ni Maria Raso, specific po, with name nyo pinag-pray siya. Kailangan ba pag nag-pray, Pastor, specific yung name ni Pastora? Ano, nag-pray kayo? Parang gusto na mag-asawa ni Maria Raso. Actually po, hindi po specific name na binabanggit ko siya. Pero in my heart po, sigurado po na siya yung gusto ko. Kaya po ang usapan namin ni Lord sa prayer ko, merong mga time po na binabanggit ko yung pangalan niya, but not always. Yung time po na pinakamalalim po na prayer na natatandaan ko, Lord, kung siya po yung kalooban niyo para sa akin, tulungan niyo po ako. Pero kung hindi po siya, alisin niyo po siya sa damdamin ko. And then yung mga prayer po na, yung mga prayer po na yun, nagkaroon po yun ng mga kumbaga, mga situation po, no. Minsan po nagpe-pray si Pastora Dang, nag-aaral po siya ng Bible School sa Malolos, namamasahe po siya. And then yung Bible School po, may kalayuan mula sa baryo namin at inaabot po siya ng gabi. And dumarating po yung time na unti-unti po, yung pag-aalala ko bilang isang lalaki po na nagkakagusto sa kanya po, no.
nag-aalala na po ako. Nasabi niya kasi na babanggit niya sa preaching niya, dumarating yung time na sasakay siya ng jeep, merong mga lalaki, may mga lasing, tapos siya lang mag-isa minsan yung sumasakay ng jeep na gano'n, tapos gano'n yung mga kasakay niya po. Doon na po ako nag-i-start na mag-alala. And then naalala ko po, nag-volunteer po ako, pinuntahan ko po siya doon sa Bible School. Nung time po na yun, at nagpaalam po ako sa senior pastor po namin, at nagpaalam din po ako doon sa parents po niya. Yun lang po, medyo hindi po naging maganda yung situation po nung time na yun. Basahin muna natin yung mga message. Sabi dito ni John Sanoy, akala ko kung hindi siya, siya na muna. Ano pa dyan? Sabi ni Laika Mariel Santiago, kailangan pa ba ata namin malunod pa? Sabi, kailangan pa ba nilang malunod para magka-love life? Ano ba yan, pastor? Sabi ni Margie Galoso, naku naman, lahat Pastor Ryan lahat kayo po, ikaw po pinili ni Pastora. Oo nga naman, talagang pinagtiyak po kayo ng Panginoon. Talagang kayo talaga ang tinawag ng Panginoon para sa isa't isa for the advancement of His kingdom. Meron po talagang purpose, di ba? So, pasok na tayo dun sa made of God's purpose. Di po ba? Kasi nag-asawa na kayo, tapos nag-pioneer na kayo ng church. So, ano po ba yung sa puso nyo po? Sige, bibigyan ko kayo tagti 10 minutes. Ano po ba yung sa puso nyo? Bakit nyo nasabing made of, hindi lang kayo made sa isa't isa kundi made of God's purpose? Siguro ikaw muna, Pastor Ryan. Bakit mo nasabi yun? Yun po, nung time po kasi na okay na po kami na nagkakaintindihan na po kaming dalawa about relationship po, nag-decide po kami na magpakasal. And nung time po na yon, meron po kaming isang nilapitan na pastor po namin, pastor po ng ng Kalumpit po, dito po sa bayan po namin. Kinuha po namin siyang ninong. And nung time po na yon, naghahanap po kami ng counseling ng mga pagpapayo po. Pinuntahan po namin yung isa naming magiging ninong po sa kasal. And then on that time po, sinabi niya sa amin na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi madali. Tapos nag-testimony po sila. Marami po silang pinagdaanan sa buhay. And then, ang pinaka nag-struck po sa akin, huminto siya in a seconds. In a seconds po, huminto siya habang nagsasalita. And then, bigla yung pag-open po ng bibig niya, sabi niya, kayo talaga. Oh. Nakikita ko kayo na may dala-dala kayong bahay. Tapos nakikita ko na mag-aalaga kayo ng mga tao nung time po na yon. Napakaingat niya pong binitawan yung salita na yun sa amin. Pero ikaw ba, Pastor Ryan, meron kang Bible verse na naalala na ito yung pinanghawakan mo, kaya kayo nagtayo ng church na mag-asawa? Meron po nung po yung sa story po nung time po na sinasabi po ni Jesus Christ na tiningnan niya yung bukid. Na sabi niyang gano'n, maraming aanihin, ngunit kakaunti po yung mag-aani. Magagawa. Kaya nung time po na yun, yes po, yung mga manggagawa po. Kaya po nung time po na yon na what the point of pattern po, nandun na po yung pattern na ginagawa po ng Panginoon. Kaya po nung sinasabi po nung aming ninong na pastor po, si Ninong Prodi po, na nakikita ko kayo talaga para sa isa't isa. Tsaka po kay Bishop Israel po, siya din po yung nagsabi. Sinabihan niya rin po kami na kami rin po yung para sa isa't isa. And then, ang sabi niya po, minsan nung umuwi po siya, tapos ikakasal po kami, babalik po siya ng Amerika ng time na yon. Ang bili niya po sa aming pong mga senior pastor po, suportahan niyo yung wedding, suportahan niyo yung kasal po. Yung kasal po naming dalawa.
ni Pastora Dang. Kaya po, we're so blessed po na napaligiran din po kami ng mga man of God po talaga. Mhm. Amen. Praise God. Ikaw naman, Pastora, ano yung mensahe sa iyo ng Panginoon? Bakit mo sinabing yung purpose ng Lord sa iyo talagang anong tawag doon? Pinagsuwa kayo para to build, no, His kingdom. Lahat ng experiences ko po mula nung pagkabata hanggang sa bago ako nakakilala sa Panginoon, nakita ko kung paano in-orchestrate ng Panginoon yung life ko para sa purpose po niya eh. Tapos nga po naging assistant pastor ako. Yes. Bago po siya nanligaw sa akin, bago nagkaroon ng mga ganong feelings po, nagkaroon po ako ng panaginip na sa panaginip ko po, nagsasalita ako in front of the camera, siya yung nasa tabi ng cameraman. Yes po. Tapos after ng panaginip, senaryo na yun sa panaginip ko, pupunta kaming dalawa na magkasama sa isang depressed na lugar. Na kaming dalawa yung nagmi-minister sa depressed na lugar na yun. Wala pa po ako sa kanyang feelings, hindi pa po siya nanliligaw sa akin nun. Pero yun na yung napanaginipan ko po. Kaya nung time na nanligaw po siya sa akin, ang nabalikan ko po yung panaginip ko na yun. Sabi ko, siguro ito yung ibig sabihin ng panaginip na yun. Kaya ko po siya sinagot, kaya po ako nagpakasal sa kanya dahil po dun sa panaginip na yun. Sabi ko nga po sa kanya, sinabi kasi sa akin ni Lord na ikaw yung yung mapapangasawa ko. Dahil through vision, sabi kong ganyan. Pasalamat ka, sinabi ni Lord sa akin. Totoo po. Nakampi ko ang Diyos. Umepekto yung panalangin niya, yung prayer niya. Tapos po, yun po, nakita ko po yung kaya po made for God's purpose, na yung relationship po namin, ginagamit po siya ni Lord for so many people na humihingi sa amin ng counsel. Yes po. Yung sa mga napagdaanan namin sa experiences in life namin, nagamit po ni Lord yung lahat ng bagay na yun po para sa paglilingkod namin sa Panginoon, sa mga tao po. And then, yun nga po yung sinasabi niya na may mga nagpa-prophesy po sa amin, ito yung mangyayari sa inyo, may church kayong, may bahay na dala-dala, sabi niya ganyan. Tapos marami kayong magiging anak, sabi sa amin gano'n nung ninong po namin na yun. Ang naging life verse ko po dun sa calling po ng Panginoon, yung Joshua 1:6, yung be strong and courageous, for you will lead my people to the promised land. Yun po yung naging Joshua 1:6 daw. Joshua 1:6 po. Yun po yung naging life verse ko po sa calling po na binigay po sa amin ng Panginoon. So until ngayon, yung relationship po namin, kung ano kasi yung wala ako, introvert po kasi ako, siya extrovert po. Yes. So, better half po talaga, nagkakatulungan po talaga kami sa mga kakulangan ko na meron siya at sa mga kakulangan niya na meron ako. So, inorchestrate po ng Panginoon lahat ng bagay po para po talaga sa paglilingkod po sa Kanya, for His glory po talaga. Yung perfect, yung way ng Panginoon, yung timing ng Panginoon, para gumawa siya ng story sa life namin para mangyari yung purpose po niya. Present times sa couples. Opo, at present times po, sa couples po talaga kami nagiging effective po na nagka-counsel po Minsan sa po may mga maghihiwalay couples na po, awa ng Panginoon po, maghihiwalay na lang, mapupunta po sa church, naayos sila, tapos po nababago buhay nila, and then nagpapatuloy po sila sa gawain ng Panginoon, na nagiging blessing naman po sa biyaya ng Panginoon kung paano po kami ginagamit ni Lord po sa mga couples po. Wow. Praise God. Sabi dito ni Pastora Maricel Sanoy, wow, so sweet naman. Hindi na po namin Tapos sabi, ano pa ba to? Ano to? Nasa iyo naman lahat ng Pastor Ryan. Lahat kaya po. Ikaw po ang pinili ni Pastora. Ayan. Ano pa?
Rule number 1 daw po, mag-iingat dun sa ano, no? Yung sa kung saan kayo nag-meet, no? Sa mga gatherings. Yung mga youth na yan, di ba? Pero talaga naman, kaya kayo pinagtagpo ng Panginoon kasi meron po talagang purpose. Ano po? Oo, talagang binuo kayo ng Panginoon para maiabante yung kanyang kingdom. Pero Pastora, meron ba kayong struggle nung kayo po ay nag-pioneering ng church? Lalo na yan, how old is your church po? 2 years po. 2 years. Ano po ba yung struggle pag nagpa-pioneer po ng church? Actually po, ang number po na struggle po talaga dyan sa pioneering po ng church po is yung kung paano po mag-uumpisa. Kasi kami po ni Pastora Dang po is first time nga po kaming inilabas po ng church. So nung time na po na yun, iba po kasi yung may pinanggalingan kang church, iba po yung lalabas ka ng church. So nung time po na yun talagang ang nag-umpisa po kami apartment po tapos garahe lang po siya. So yung time po na yun inabutan po kami ng ulan. What I mean po is yung location. Yung location po. Kasi sa location po dito po makikita yung kung papaano po yung pangangailangan sa isang lugar po. So nung time po na yun wala pong building pa. Wala pa pong sariling lupa po. Nagre-rent po kami nung time na yon, yung apartment po. Tapos po tago po yung lugar talaga. Talagang iskinita po siya. And then naglagay lang po kami nung pinakalona, yung lona po na garay. Ayan. Tapos dinugsungan lang po namin. Dumating po yung time, inabutan kami ng tag-ulan. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan, talagang nagtutuluan po pati po yung mixer, yung aming mga equipments, mga electrical po namin. Kasi nababasa talaga siya. So tapos po naisipan namin gawa po kami ng paraan sa awa po at sa biyaya ng Panginoon po, no, sa biyaya ng Panginoon sa kabutihan ni Lord. Na pinalagyan po namin ng yero yung lugar po na yon until na dumating po yung time po talagang ang pinaka-struggle po talaga ng isang nagpa-pioneer po talaga, no? Yung pong lugar, yung location, yung building, tapos po yung mga workers din po. Kasi po kaming dalawa po ni Pastora Dang is pumunta po kami doon ni Pastora Dang ng kami lang dalawa po, nung kami dalawa. Although nandoon na po yung senior pastor namin tsaka yung ibang naging worker po sa church po ng pinanggalingan namin, yung isa po sila Pastor MJ po, tsaka po yung mga ibang youth po nagpupunta po doon. Pero nung time po talaga na pinahayo na kami ni Bishop Israel po, nung kaming dalawa, talaga pong bago po kami lumalabas nung time na yun, talagang nangangapa pa po kami nung time na yun. Yun po. Ikaw, Pastora. Nung una Struggle. nung una po kami pumunta doon kasi may business po kasi kami. Yes po. Na online business po, furniture. So, yung supply ng Panginoon, okay po. So, kaya halos lahat ng pangangailangan sa church po, personally, kami po talaga yung nagagamit po yung mga personal na expenses po. Yun po. Lately po, ang pangusap po kasi sa amin ng Panginoon, alisin yung mag full time. Kasi nga po, ang dami pong na-open na mga cell group. Ang pangusap po sa amin ngayon ni Lord, mag full time. So, nung January po, pinangusap sa amin yun na Lord, struggle po talaga kami. Dumating yung time na yung business po namin, as in wala talagang benta, may customer pa kami na hindi nakabayad, ganyan, may balance pa. So talagang struggle po kami financially. Pero by faith po yung yung pagpa-pioneer ng church po ang laki po ng kailangan ng pananampalataya para sumunod po sa Panginoon. Amen. Noong una okay kami, pero nitong lately po, nag-struggle po kami financially. Pumasok po si Pastor Ryan sa Lala Move. Para
yung ano po, yung financial po namin personally po. Pero dumating po yung time na nagkaroon ng pangyayari na may na-aksidente. Kami pa po yung nagbayad dun sa car na nabunggo po niya. As in, ano po, nag-zero balance po talaga kami nitong first quarter. Pero po, ang sabi sa akin ng Panginoon, hanggat gumagawa kayo ng sarili niyong kaparaanan, hindi ako makakakita. Amen. So, nag-step po kami ng faith. Sige, alisin na natin yung Lala Move. Hindi na ako mag-engage sa online business. Focus tayo dito sa ministry. Tapos nung time po na yun, na umuo ko sa Panginoon, sige po, sabi kong ganyan, nag-supply po ang Panginoon. May mga taong mga ginagamit po ang Panginoon para ipakita po sa amin ng Panginoon na hindi siya magpapabaya sa amin. Yes po. Tapos, until ngayon, ganun po, we're living by faith. As in faith po talaga. Na yung bills namin, mas malaki pa yung bills namin sa tinatanggap namin allowance sa church. Pero by faith po, hindi po namin alam kung paano pinoprovide ni Lord yung monthly na pangangailangan po namin. Sinusuplayan po talaga kami ng Panginoon. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko alam kung tayo nakakaraos, pero alam ko si Lord ito. Dahil po dun sa sinabi niya po sa amin na sabi ganyan, ano yung word niya sa akin nun ni Lord na magtiwala lang kayo sa akin, gagawa ako ng himala. Yun Amen. Po. Grabe. Po, gumagawa po ng himala si Lord sa financial po namin. Kaya po sobrang ang masarap pong maglingkod sa Panginoon, pero merong mga sacrifices. Pero once na sinunod po natin ang Panginoon, siya po yung gumagawa ng lahat ng kaparaanan. Siya po yung nagsusupply po lahat. Ano po, yun po yung experience namin sa pagpapioneer ko. Kaya sabi ko nga po sa kanya, sunod lang tayo sa Panginoon, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Hindi magpapabaya si Lord sa atin. So yun po, kahit po sa mga expenses sa churches po, hindi po nagpapabaya yung Panginoon po sa atin po. At thank God po sa mga, tumutulong po at the same time sa mga member po ng church na talagang buong puso po na nakasuporta po sa mga lingkod ng Panginoon sa amin po. Yun po. Amen. Talagang grabe si Lord. Talagang ini-empty ka niya, no? Yung ini-empty ka niya talaga. Sabi nga, 'di ba, let go and let God, 'di ba? Yung talagang ni-let go nyo, no? Trabaho, pagkakakitaan, at talagang pinili nyo ang Diyos sa buhay nyo. At tignan nyo naman ngayon, talagang mananagumpay na kayo, 'di ba? Praise God, grabe. Sabi nga sa Philippians 4:13, alam niyo ba kung anong binigay sa inyo ng Panginoon? Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Ang Diyos talaga ang nag-supply sa inyo ng strength. Diba? Sabi nga, God give us strength to make us wealth. Diba? Siya nagbibigay talaga, siya ang supplier natin. Siya po talaga ang source natin. Di po ba, Pastora? Amen po, truly po. Oh, I can do. Yung kakayanan na can do, di ba? Yung kakayanan, ibinigay po yan sa inyo ano nga ba yung can do? To prevail. Di ba? To prevail, to gain victory. Wow, grabe yung ano na to, Philippians 4:13 ha. At saka yung sabing through, 'di ba? I can do all things through. Meron po talagang channel. Sino yung channel na yun? Yan ang Diyos sa buhay natin, di po ba? Alam niyo ba na doon kayo nanangan sa Panginoon? 'Di ba? Talagang ipinagkatiwala niyo sa kanya. 'Di ba? Ano man yung kakulangan, ano man yung wala, talagang ipinagkatiwala nyo sa Panginoon. At higit sa lahat yung strength na yan, di ba? God empowers you, di ba? Yung Diyos talaga ang nag-empower sa inyo. Siya ang nagdala ng increase sa inyo. Di ba? Yung wisdom, knowledge, and understanding na yan, lahat po yan galing sa Diyos. Amen. Di po ba? Talaga pong panagpala kayo, pastora. Talagang, wow, talagang makikita mo yung glory ng Panginoon sa buhay niyo.
So, anong kausapin niyo po yung ka-membro niyo, yung nagsusupport po sa inyo para all the more na magkaisa po kayo, no? Magkaisa po kayo bilang church. Yun po, nagpapasalamat po kami sa una po sa syempre po kay Lord, pangalawa po sa mga kapwa po lingkod ng Panginoon, kay Bishop Israel po na kay Ninang Edna po, kay Pastora Edna po. Si Bishop Israel po kasi nag-set din po siya sa amin talaga ng pagmamahal sa tao. Wow. Nakita ko po sa kanya yon na siya mismo kahit na nandun siya sa estado ng ganung sabihin po natin na ganun ng kalalagayan ng paglilingkod sa Panginoon. Pero nakita ko po siya literally po and physically bumibili siya ng bigas, tapos pinapasan niya sa likod niya, dinadala niya dun sa tao, tapos meron siyang kinukup na bata, napaka mapagmahal niya po. So, yung mga ganong example po, na-treasure po sa amin ni Pastora Dang yun, kung paano po makalapit sa mga tao po bilang yung Christ-likeness po, na hindi tayo lalapit sa tao because of religion, because of this group, kundi lalapit po tayo sa mga tao ng may pag-ibig po. And sa Pulilan po, doon sa church po na ipinagkatiwala po ng Panginoon, yun din po yung siyang ipinapasa po namin sa mga tao. Yung pag-ibig ng Panginoong Diyos, siya po yung dadalhin natin sa mga tao. The message of love. The message of love po, ito yung makita at ito yung mga madala po sa mga tao po. At sa biyaya po ng Panginoon, nagpapasalamat din po kami dun sa mga workers po sa church po sa Pulilan po, na sila din po yung ginagamit din po ng Panginoon doon po sa mga tao kung saan po nandoon yung church, na pag-ibig din po ng Panginoon yung daladala ng mga co-workers po natin doon sa Pulilan po. At sa mga co-pastor po, na nakasuporta po, talagang nakabalikat po sa pananalangin. Hallelujah. Yung especially po si Pastor Amante, yung guest speaker po nung Sunday. Oh. Na yung pagmamahal niya po doon sa Pulilan, kitang-kita po namin yung pagmamahal niya sa Pulilan. Kila Pastor Sidro po, yun po kila Pastor John, kila Pastor Mon po, sa lahat po hindi ko na po ma-mention yung kasama po namin ng mga pastor na ang dami po nila na sumuporta po doon sa Pulilan Church po. Maraming salamat po. Sa mga prayer po, salamat po. Pastora? Thank you po sa lahat ng mga sumuporta sa amin through prayers, through words of encouragement, ano po. At especially po sa mga co-workers po namin na talagang naasahan po talaga namin na nagpapalakas din po sa amin. Mula sa kalakasan ng Panginoon, isang kalakasan din po yung makita po namin yung suporta ng mga tao sa paligid po namin dito po sa calling ng Panginoon. And thank you din po sa sa family na naintindihan po nila yung calling namin. Yes po. Amen. Especially po sa family ko po kasi dapat po ako yung magka-Canada pero inano po nila ako, binitawan po nila yung Canada para sa akin, para ibigay nila ako sa Panginoon. Through that talaga nagpapasalamat po ako. Masarap pong maglingkod sa Panginoon. Ano po? Pananampalataya po talaga yung gagamitin po natin ano po sa paglilingkod sa Panginoon. And Amen. Yung glory ng Panginoon dahil doon sa mga miracles, sa mga provisions po na binibigay niya po sa atin. Si Lord po talaga yung mag-glorify. Hindi po yung kahit na sinong tao, si Lord po talaga. Amen. So, salamat po sa lahat po ng mga sumuport po sa amin at maging sa mga lahat po na nanonood ngayon sa FB Live. Yung purpose po ni Lord, mangyayari. Pag-pray niyo pa rin po kami dahil yung advancement of kingdom ni Lord sa Pulilan po, napakalaki po, napakarami pong tao na nangangailangan po ng salita ng Panginoon. Amen. Sadyang pinagpala po kayo. Kaya basahin muna natin itong mga messages sa inyo.
Sabi ni Ra Arcilia, pero it's a good experience po sa atin how we humbly start for in serving God, di ba? To God be the glory. Ayan, sabi niya. Sabi ni Yolanda Hiao, Amen. If God orders it, He will provide for it. Amen. Amen. Ayan, sabi pa ni Yolanda, walang naglingkod sa Diyos na kanyang pinabayaan. Amen, 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 amen po. Yan, sabi naman ni Laika Santiago, we love you, pastors. Ayan. Maraming nagmamahal po sa inyo. Ayan. We love you, Pastor Ryan and Pastor Dang. Praise God sa life niyo po. Ayan. Ayan. Praise God. Sabi, hello to Lucy Kunanan. God is good. Sabi niya. Yeah, sabi ni Arvin Marcelino, God is good. Amen. Arvin, hello po. Hello po. Yes, sabi ni John Sanoy, so proud of both of you. Godspeed. Wow, praise God, di po ba? Glory to God po. Sabi dito ni Samuel Cervela, Pastora, hirap po nun, Canada na, chances na po yon, ngunit nanaig ang calling ni Lord. Sabi nga, Canada na eh. Ngayon naman sabi, tsaka na, tsaka na daw. Ayan, oo. So, meron po tayong surprise, Surprise video po sa inyong dalawa, kaya panoorin niyo po. Good afternoon. This is Pastor. Eh. Hello po, si Pastora Dang po ay isa naming spiritual mother sa church sa Pulilan. At si Pastor Ryan naman po ay ang aming spiritual father sa church po sa Pulilan. Yung dalawa pong pastor namin ay sobrang mabait at wala po kaming masabi. Pati yung pasensya nila, grabe po yung pasensya, yung grabe yung pagiging maintindihin nila, yung pagiging mahinahon, yung pagiging mapagbigay. Wala na po kami masabi kasi grabe po yung bait na yung bait nilang mag-asawa. At tinuturing po namin sila na magulang namin sa church. And sobrang mahal na mahal po namin yung dalawa naming pastor sa Pulilan. Ang message ko naman po para sa dalawa naming pastor ay salamat po sa buhay nyo. Grabe po yung pasensya nyo sa amin. Grabe po yung pagbibigay nyo sa amin ng love. Yung love na yon is parang nanay at tatay po talaga namin kayo. At salamat po sa buhay nyo kasi ginagamit po kayo ng Panginoon para mas lumago pa po kami sa relasyon namin sa Panginoon. At I pray po na patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at I pray din po na habaan niyo pa po yung pasensya niyo po sa amin at mahal na mahal po namin kayo, Pastor Adang and Pastor Ryan. Wow, grabe. Ang mahal na mahal kayo, no? Ng mga ano nyo sa church nyo, no? Talagang mga anak nyo sa Panginoon. Talagang pinagpala po kayo, Pastor, Pastora, di po ba? Opo. Oo, kaya nga, in conclusion po, no? Sa Ephesians 3:20 and 21, sa Diyos, sa Tagalog tayo, sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. To God be the glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever. Amen. Amen. Wow, talaga pong napakaganda kasi talaga pong na-serve yung purpose ng Panginoon sa buhay niyo pong dalawa. Nakapagbuo po kayo ng kingdom ng Panginoon at meron po kayong mga anak na talaga namang nagmamahal po sa inyo. Dalangin namin na mag-multiply pa po kayo at lumago, lumawak pa po ang kingdom ng Panginoon sa buhay niyo. Ano po? Amen. So,
Praise God. So, last word po sa inyong dalawa, Pastor, Pastora, and then pray for sa mga nanonood po. Amen. Last word. Last word po. Sa paglilingkod po sa Panginoon, yung nakaraan po natin is aayusin ng Panginoon. Yung nakaraan po kahit na sabihin natin na hindi maganda yung naging umpisa ng buhay natin, yung purpose ng Lord, yun po talaga yung mangyayari because God is so faithful. Amen. Hindi niya lalagyan ng plan B yung ating buhay po. Lagi siyang nasa plan A at hindi niya lalagyan ng sukat yung buhay natin kung sino tayo sa nakaraan natin, kundi kung sino po talaga siya. Na Diyos yung sinasabi niya na siya yung Diyos siya ang Diyos mismo, siya yung pag-ibig. At yung pag-ibig po na yun po yung pinagmumulan ng lahat ng magagandang bagay na pinaplano niya sa atin. At nakita ko po yun dahil maging yung aking nanay po na sinasabi ko po kanina na emotionally, verbally, and physically po. Ngayon po si nanay po yung ginagamit ng Panginoon na sinasabi niya, huwag niyo kakalimutang mag-pray. Siya po yung nagsasabi ngayon sa mga kapatid ko na sasamba kayo sa church, huwag niyo kakalimutan yung Panginoon. What the point po is, lahat ng bagay gagawin ng Diyos na maganda. Walang hindi gagawing hindi maganda ang Panginoon sa lahat ng bagay. Amen. Kaya God is so good po. Napakabait Amen. po ng ating Panginoon. Pastora. Romans 8:28 po, everything work together for good to them who love God Amen. and called according to His purpose po. Amen. So, downside man tayo ng buhay natin, wag po tayo mawawala ng pag-asa. Alam po ng Diyos ang dulo ng buhay po natin at lagi po siyang na po sa atin. Yung favor niya nakasurround po sa atin. Every time na parang feeling natin babagsak tayo pero lagi siyang nakasapo sa atin. Yes, Ganun po yung Panginoon po natin. Amen. Kaya magpatuloy lang po tayo sa Diyos at lagi lang po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Yung way niya, yung kanyang will, yun po lagi nating isisik sa Panginoon. Kasi Amen. yung kaparaanan niya at yung kalooban niya, yung ginagawa po natin, lahat po ng bagay isusupply po niya sa atin. Strength, spiritually, physically, lahat po isusupply po niya sa atin. Kaya napakabuti Amen. natin. Magtiwala po tayo at patuloy po tayong magmahal at maglingkod sa ating Panginoon. Wow! Amen! Talaga naman pong blessed na blessed kami sa buhay niyo, Pastor. Pastora, no? Kaya in behalf of Pastora May and Pastor Dong Campoy, Panginoon, kami talaga yung nagpapasalamat sa buhay niyong dalawa. Talagang alam ko marami ang na-bless. Katulad ni Madeline Jaca, sabi niya, Amen. Sabi naman ni Arlene Barleta Mercado, Amen. Si Lucy Cunanan, God bless you. Both. Ayan, sabi niya. So, Ra Arcilia, we love you both. So, talaga pong napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi nyo nga po, 'di ba? God works together for good. Talagang lahat ng bagay nakapangyayari pero in the end alam natin para lahat 'yan sa ating kabutihan. Ano po? Maraming pong salamat sa buhay nyo. Pastor Ryan and Erlinda Lugto ng LFCI Pulilan Branch. Maraming pong salamat. Bulacan po ito, no? Maraming pong salamat. Ganon din sa inyong bishop, no? Si Bishop Israel Sanoy. Maraming pong salamat sa buhay niya dahil pinayagan niya kayo, no, na mag-guest dito sa Daily Life Sharing. Sabi nga, real life, real talk, real life talk, 'di ba? Talagang totoong buhay po ang naranasan ngayon ng bawat isa sa experience sa buhay niyo. Talaga pong marami pong naliwanagan kung paano mag-pioneer ng church. Talaga pong dapat may calling. Amen. Opo, totoo. May calling, hindi kuliling. Talaga pong napakabuti ng Diyos. Alam ko, God will provide all your needs according to His Salamat riches po. and glory through Christ our Lord Jesus. Hindi niya po kayo pagkukulangin. Thank you po. Salamat po. Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa lahat at sa lahat ng mga nanonood ng DLS
Mga kaabangers, magandang hapon sa inyong lahat at maraming pong salamat sa lahat po sa inyo. Dalangin namin na kayo lahat ay na-bless na sa buhay ng ating special guest na couple pastor na ito. Maraming salamat! Have a blessed day! God bless po.